isang babaeng itinalagang mag-isang humawak ng mga bangkay sa isang morgue ang nakaisip na may kumokontrol sa kanila. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang tensyonado na kapaligiran sa loob ng isang morgue kung saan isang babaeng nagngangalang Rebecca ang nagsisimula pa lamang sa kanyang unang araw bilang isang assistant sa pasilidad. Taglay ang magkahalong kaba at kuryusidad, agad siyang naharap sa isang kakaibang gawain, ang pagsasagawa ng isang pamamaraan ng pagpapatigas ng panga sa isang bangkay upang matiyak na ang bibig ay mananatiling nakasara at hindi kusang bumubuka. Kahit na si Rebecca ang may kakayahang tapusin ang gawain ng may maingat na katumpakan at matatag na mga kamay, nakuha niya ang atensyon ng kanyang supervisor, isang doktor na nagngangalang Raymond. Humanga sa kanyang pagiging maingat, sinimulan ni Raymond na ipagkatiwala sa kanya ang susunod na hakbang, na siyang proseso ng pag-embalsamar bago ilagay ang katawan sa loob ng refrigeration unit. Matapos makumplito ng maayos ang buong proseso, hiniling ni Raymond kay Rebecca na ilipat ang katawan sa storage room, partikular sa isang espesyal na cooling unit bago siya makipagkita sa kanya sa kanyang opisina. Gayunpaman, bago tumungo roon, nagpasya si Rebecca na lagyan muli ang tangke ng preservative na halos wala ng laman. Ang tila simpleng intensyon ay mabilis na nauwi sa isang bagay na nakakabahala nang matagpuan niya si Raymond sa silong, na parang may ginagawa ito na ayaw niyang malaman ng iba. Kakaiba ang pakiramdam ng kanyang presensya roon, na parang may itinatago siya. Nang hindi nagbigay ng masyadong paliwanag, hiniling ni Raymond kay Rebecca na ipagpaliban ang gawain hanggang sa susunod na araw at ibinalik ito sa opisina nito. Di nagtagal, humanga sa kanyang pagganap, nagpasya si Raymond na opisyal na siyang kunin bilang permanenteng katulong sa mortuary. Gayunpaman, may isang kondisyon. Kailangang magtrabaho si Rebecca sa night shift, habang si Raymond naman ang humahawak sa day shift. Sa kabila ng pagkabalisa, wala siyang ibang magawa, at para kumita ng pera, pumayag siya sa alok. Napagkasunduan na ang lahat, at sinabihan si Rebecca na simulan ang kanyang shift kinabukasan. Pag-uwi niya, naging malinaw na mag-isa lang siyang namumuhay pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, kaya naman tahimik at walang laman ang kanyang buhay. Dumating ang sumunod na gabi, at sinimulan ni Rebecca ang kanyang unang shift ng mag-isa sa punerarya. Matapos suriin ang mga tol ang iniwan ni Raymond, nagulat siya nang malaman niyang kailangan niyang humawak ng 3 bangkay sa isang gabi. Para maibsan ang takot na bumabalot, nagpatugtog si Rebecca ng musika para hindi masyadong makaramdam ng matinding katahimikan. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, may kakaiba na palang nararamdaman sa simula pa lang. May mga kakaibang pangyayaring bumabalot sa mga bangkay na kanyang hinahawakan. Bago ituloy ang kremasayon, sinunod ni Rebecca ang wastong proseso sa pamamagitan ng pagtatala ng pagkakakilanlan at sanhi ng pagkamatay ng bangkay. Nang makumplito na ang lahat, tumuloy na siya sa proseso ng kremasayon. Lumipas ang oras hanggang madaling araw, bandang 3:30, nang biglang nagising si Rebecca, na sandaling nakatulog, sa tunog ng telepono. Lumalabas na galing kay Raymond ang tawag, na gusto lang malaman ang kalagayan niya. Matapos makumpirma na maayos naman ang lahat, sinabihan siya ni Raymond na kontaken agad ito kung may mangyari. Ngunit nang matapos ang tawag, nakita si Raymond na may ginagawa siyang kakaiba, na parang gumuguhit ng isang simbolo sa kanyang dibdib. Habang patuloy si Rebecca sa kanyang trabaho sa pangalawang katawan, lalong naging nakakabahala ang kapaligiran ng biglang nawalan ng kuryente. Dahil halos wala ng baterya ang kanyang telepono, napilitan siyang maghanap ng kahit anong pagmumulan ng liwanag. Sa halip na gumamit ng kandila, nagsunog siya ng papel bilang pansamantalang pagmumulan ng liwanag. Sa mahinang liwanag na iyon, lalong tumindi ang kakaibang pakiramdam. Ang mga katawang dapat sanay walang buhay ay tila gumagalaw, na parang may kumokontrol sa kanila. Sa kabila ng matinding takot, nagawa ni Rebecca na tapusin ang kremasayon bago pa man may mangyaring mas malala pa. Nang lumipat siya sa ikatlong katawan, mas lalong tumindi ang tensyon. Habang sinusuri ang kalagayan ng katawan, biglang nakarinig si Rebecca ng tunog, na parang may dumating. Sinubukan niyang hanapin ang pinanggagalingan nito, ngunit walang tao roon. Lingid sa kanyang kaalaman, pagkalabas niya ng silid, ang ikatlong katawan ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa, tulad ng mga nauna. Ang kanyang kuryusidad ang nagtulak sa kanya upang hanapin ang lugar, hanggang sa wakas ay makita niya ang isang madilim na figure na nakatayo sa di kalayuan na may kumikinang na pulang mga mata. Sa halip na tumakbo palayo, pinili ni Rebecca na ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na gawain.
Lalong naging nakakabahala ang sitwasyon nang biglang nawala ng walang bakas ang babaeng bangkay na kanyang hinahawakan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, muling tumunog ang telepono. Dahil sa takot, mabilis itong sinagot ni Rebecca, ngunit sa pagkakataong ito ay sinisisi siya ng boses sa kabilang linya sa pagkamatay ng kanyang ama. Bago pa niya ito maproseso, walang tigil na tumutunog ang telepono. Nang sagutin niya itong muli, ang boses na naririnig niya ay boses ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, bumabalik ang masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraan, na nagpapaalala sa kanya na minsan siyang nalulong sa droga, na siyang humantong sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos ang sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari sa punerarya, biglang natagpuan ni Rebecca ang sarili na nasa bahay na nang hindi malinaw na naaalala kung paano siya napunta roon. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Dahil sa takot, nagmadali si Rebecca na buksan ito ngunit nadatnan niya ang isang naniningil ng utang na nagngangalang Kelly na humihingi ng bayad. Sinubukan ni Rebecca na ipaliwanag na kakasimula pa lang niya sa pagtatrabaho at wala pang natatanggap na sweldo, ngunit ang paliwanag niya ay lalo lamang nagpulala sa galit ni Kelly habang patuloy niya itong pinipilit ng hindi binibigyan ng espasyo. Walang babala, biglang nawalan ng kontrol si Rebecca sa sarili. Parang may kung anong sumikop sa kanyang katawan, at bago niya ito namalayan, sinimulan niyang atakihin si Kelly ng brutal, na siyang humantong sa pagkamatay ni Kelly. Ilang sandali pa, nang makabawi siya sa kanyang katinoan, labis na natarante si Rebecca nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tinawag siya ni Raymond, na parang alam na niya na may nangyaring masama. Sa seryosong tono, sinabihan niya si Rebecca na bumalik agad sa punerarya kung ayaw niyang maging mas mapanganib ang sitwasyon. Dahil sa pakiramdam na may mali, walang nagawa si Rebecca kundi sundin ang mga tagubilin nito at magmadaling bumalik sa kanyang trabaho. Pagdating, ipinaliwanag ni Raymond na si Rebecca ay naging target ng isang demonyo na nagtatangkang sakupin ang kanyang katawan, at pinaghihinalaan niya na ang nilalang na iyon ay maaaring nagmula sa isa sa mga kakaibang katawan na kanyang nahawakan kanina. Kahit na nakakatakot ang sitwasyon, sinabihan siya ni Raymond na manatiling kalmado dahil may paraan pa rin para maalis ang demonyo. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang ilang mga ritual na kagamitan na ginagamit upang harapin ang mga hindi nakikitang nilalang, at sinimulang ipaliwanag ng detalyado ang mga hakbang na kailangan niyang sundin. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagpapaliwanag, muling nawalan ng kontrol si Rebecca at sinapian sa pangalawang pagkakataon. Sa isang desperadong sitwasyon, ibinunyag ni Raymond ang isang kakaibang simbolo na nakaukit sa kanyang dibdib, na agad na naging dahilan upang umatras si Rebecca, o sa halip ay ang nilalang na kumokontrol sa kanya, at mag-atubiling lumapit sa kanya. Sinamantala ang sandaling iyon, mabilis na nakatakas si Raymond upang iligtas ang kanyang sarili. Di nagtagal matapos magkamalay si Rebecca, dahil ayaw nang sumugal pa, nagpa siya si Raymond na pansamantalang ikulong si Rebecca sa loob ng punerarya habang naghahanap siya ng paraan upang pigilan ang lahat. Ngayon, nakulong mag-isa sa loob ng gusali, napilitan si Rebecca na harapin ang demonyong patuloy na nagtatangkang sakupin ang kanyang katawan. Sa sobrang takot, sinubukan niyang humanap ng paraan palabas, ngunit sa halip ay mas lalong hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang kanyang nasaksihan. Iba't ibang aparisyon ang nagsimulang lumitaw, kabilang ang isang figure na kamukha ng kanyang yumaong ama. Hindi lang basta lumitaw ang figure, marahas pa rin siyang inatake, paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang binti. Parang totoo ang sakit, ngunit agad na napagtanto ni Rebecca na siya pala ang nagdulot ng mga sugat na iyon sa kanyang sarili nang hindi niya namamalayan. Dahil sa kanyang sugatang katawan, sinubukan ni Rebecca na pakalmayan ang sarili at maghanap ng paraan para gamutin ang kanyang mga sugat. Habang tinatahi ang kanyang binti, patuloy siyang nakakakita ng mga nakakagambalang aparisyon, na parang sinasadyang pinaglalaroan ng demonyo ang kanyang isipan. Hindi nagtagal, muling naagaw ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng kahinahinalang ingay mula sa ikatlong bangkay na hindi pa niya nahawakan. Hindi inaasahan, biglang bumangon ang babaeng bangkay at sinimulan siyang atakihin. Nang mapagtanto na sinasapian na ng demonyo ang bangkay, hindi nag-aksaya ng oras si Rebecca at agad itong sinunog upang matigil ang banta. Nang medyo hamupa na ang lahat, ibinuhos ni Rebecca ang kanyang pagkadismaya kay Raymond, sinisisi ito sa pagkaladkad sa kanya sa mapanganib na sitwasyong ito. Ipinaliwanag ni Raymond na si Rebecca ay hindi isang ordinaryong tao. Mayroon siyang kakaibang katangian sa loob niya na nagpapaiba sa kanya sa iba,
isang bagay na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang impluwensya ng mga demonyo sa paraang hindi kayang gawin ng mga normal na tao. At ito mismo ang dahilan kung bakit naniniwala si Raymond na kaya niyang harapin ang kakaiba at nakakatakot na mga pangyayaring nangyayari sa lugar na iyon. Nang mapagtanto na ang kalagayan ni Rebecca ay nagiging mas mapanganib, nagpasya si Raymond na kumilos kaagad. Sinabihan niya si Rebecca na bumaba sa silong, kung saan naghanda siya ng isang recording na naglalaman ng mga tagubilin para sa isang ritual upang palayasin ang demonyo, isang bagay na dapat isagawa bago tuluyang maging magulo ang sitwasyon. Pagdating sa silong, hinanap ni Rebecca ang kaset at agad itong pinatugtog. Sa recording, maingat na ipinaliwanag ni Raymond ang bawat hakbang ng ritual. Kailangang hanapin ni Rebecca ang mga partikular na simbolo na nakatago sa iba't ibang lugar, pagkatapos ay markahan ang mga ito sa isang ritual board hanggang sa maipan ang lahat ng simbolo. Pagkatapos nito, ang tabla ay dapat ilagay sa katawan ng bangkay na magsisilbing sisidlan. Bukod pa rito, ang katawan ay dapat turukan ng espesyal na dugo na iniimbak ni Raymond sa silong bago ito ay cremate upang ang demonyo ay hindi mapunta sa ibang katawan. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Rebecca ang bawat hakbang. Hinanap niya ang iba't ibang silid, isa-isang hinahanap ang mga nakatagong simbolo, at minamarkahan ang bawat isa sa mga ito sa ritual board hanggang sa makumplito ang lahat. Pagkatapos matapos ang unang yugto, bumalik siya sa silong upang kunin ang espesyal na dugong kailangan niya. Doon, laking gulat niya nang matuklasan ang isang babaeng nakakulong sa loob ng kabaong. Gayunpaman, dahil nauubusan na ng oras, pinili ni Rebecca na ipagpaliban ang pagtulong sa babae at sa halip ay ituon muna ang pansin sa pagkumpleto ng ritual. Matapos makuha ang dugo, hinanap niya ang pinakaangkop na bangkay na magsisilbing huling sisidlan para sa demonyo. Tumungo siya sa bodega at isa-isang binuksan ang mga drawer ng refrigerator hanggang sa makahanap siya ng katawan na sa tingin niya ay akma. Inihanda niya ang bangkay para sa cremasayon, tinuturukan ito ng preservative fluid na hinaluan ng espesyal na dugo. Sa isang iglap, tila naging maayos ang lahat ayon sa plano. Taglay ang lumalaking pag-asa, naniniwala si Rebecca na ang kailangan na lang niyang tapusin ay ang pagsunog sa katawan upang tuluyang malipol ang demonyong gumugulo sa kanya. Matapos isagawa ang huling hakbang at sunugin ang katawan, panandaliang naniwala si Rebecca na gumana ang lahat at sa wakas ay naalis na ang demonyo. Nakaramdam ng kaunting ginhawa, bumalik siya sa silong upang tulungan ang babaeng natagpuan niya kanina, ngunit mabilis na naglaho ang pag-asang iyon nang mapagtanto niyang naroon pa rin ang demonyo, at gumagala pa rin. Naging magulo ang sitwasyon nang biglang lumitaw si Raymond at walang paliwanag na itinulak si Rebecca pababa ng hagdan sa silong, dahilan para mawalan siya ng malay. Habang walang malay, muling hinarap ni Rebecca ang masasakit na alaala mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang mga taon ng pagiging teenager nang siya ay nalulong sa droga at minsang natagpo ang walang malay malapit sa isang lawa. Nang panahong iyon, lumapit ang kanyang amang si Ben upang tulungan siya at sinubukang humingi ng tulong. Gayunpaman, isang trahedya ang dumating nang biglang lumitaw ang isang malademonyong figure, na ikinagulat ni Ben at naging dahilan ng kanyang pagkatumba, pagtama ng ulo sa isang bato at pagdurugo. Mula sa sandaling iyon, nang hindi namamalayan, si Rebecca ay minarkahan ng demonyo, na siyang naging target nito mula noon. Matapos magkamalay, sinubukan ni Rebecca na iligtas ang babaeng nakakulong pa rin sa silong, ngunit habang sinusubukan niyang palayain ito, isang nakakakilabot na katotohanan ang nabunyag. Hindi na tao ang babae, kundi isang katawang ganap na sinasapian ng isang demonyo. Mabuti na lang at dumating si Raymond sa tamang oras at nagawa niyang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kakaibang simbolo na nakaukit sa kanyang dibdib, isang simbolo na nakakatakot sa demonyo at pinipilit itong bumalik sa loob ng kabaong. Natatarante pa rin, sa wakas ay nakinig si Rebecca habang ipinapaliwanag ni Raymond ang lahat. Isiniwalat niya na matagal nang patay ang babae, ang katawan nito ngayon ay isa na lamang sisidlan ng demonyo, at dahil wala ng ibang pagpipilian, ikinulong niya ito at ginagamit ang dugo nito bilang mahalagang sangkap upang itaboy ang iba pang mga demonyong nagtatangkang pumasok sa mundo ng tao. Pagkatapos ay isiniwalat ni Raymond na si Rebecca ay hindi isang ordinaryong tao. Sa loob ng mahabang panahon, mayroon siyang taglay na isang bagay na napakabihirang sa loob niya, ang dugo na maaaring direktang makipag-ugnayan sa mga demonyong nilalang.
Hindi tulad ng mga normal na tao, na tuluyang mawawalan ng kontrol, ang katawan ni Rebecca ay kayang labanan ang impluwensyang iyon hanggang sa isang antas. Ang kondisyong ito ay naglalagay sa kanya sa isang mapanganib ngunit kritikal na posisyon. Sa isang banda, siya ang nagiging ideal na target para sa isang demonyong naghahanap ng perpektong host, ngunit sa kabilang banda, ang kanyang dugo ay maaari ding gamitin sa pagsasagawa ng mga ritual ng exorcism. Higit pa riyan, ang lahat ay nagbabalik sa nakaraan ni Rebecca. Noong siya ay nasa pinakamahinang kalagayan dahil sa adiksayon, hindi niya namamalayang naging mahina siya, kaya't hinayaan siyang lumapit sa kanya ang demonyo. Iyon ang sandaling una siyang minarkahan nito at nagsimulang sumunod sa kanya, at hindi na talaga umalis. Simula noon, hindi na siya basta-basta tinarget ng demonyo, kundi naghihintay na lamang ng tamang panahon para lubusang sakupin ang kanyang katawan. Ang kanyang kakayahang labanan ang impluwensya nito ang dahilan kung bakit siya ay isang mas perpektong sisidlan kaysa sa sino mang normal na tao. Kaya naman siya ay hinabol simula pa noong kanyang kabataan, hindi nagkataon lamang, kundi dahil siya mismo ang hinahanap ng demonyo. Matapos marinig ang lahat ng ito, mas lalong nakaramdam si Rebecca ng pagkakulong kaysa dati. Ayaw niyang gugulin ang kanyang buhay sa pakikitungo sa mga kakaibang bangkay at walang humpay na panggugulo ng mga demonyo, at nagpa siya na iwanan ang trabaho. Gayunpaman, binalaan siya ni Raymond na ang punerarya lamang ang lugar kung saan siya medyo ligtas dahil sa labas, patuloy siyang hahabulin ng mga demonyo nang walang katapusan. Naging totoo ang babalang iyon nang tangkain ni Rebecca na umalis. Paglabas niya, sinalubong siya ng malademonyong figure na naghihintay sa kanya sa tabi ng kalsada, na para bang sinisiguro niyang hindi na siya kailanman tunay na makakatakas. Sa huli, napagtanto ni Rebecca na wala na siyang ibang magagawa kundi bumalik sa punerarya at tanggapin ang katotohanang kailangan niyang tanggapin ngayon, at doon nagtapos ang kwento.